Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. First message po ninyo, grow. All flowers must grow through earth. Ayan. So, lahat naman tayo nagsisimula sa scratch, di ba? Lahat tayo nagsisimula sa maliit, sa mababa, yung ganon. Kaya, ngayon, siguro magsisimula na kayong mag-grow, magsisimula na kayong umangat sa buhay, magsisimula na kayong mag-improve, mag-progress, mag-develop, no? Yung ganon. So, good luck. What else? We have surprises. Maraming mga sorpresa ang pwedeng dumating sa buhay ninyo around this time. So, there could be surprises na po pwedeng masaya, po pwedeng hindi masyadong masaya. So, depende kasi nga hindi mo ito inaasahan, diba? This is sorpresa na dadating sa'yo. So, possible na ang iba sa inyo rito, baka answered prayers ito. Diba? Who knows? Baka ito na yung kasagutan sa inyong mga dasal. So, what else? We have persevere, leave no stone unturned. So, magsikap lang kayo, magtiyaga, yung ganon. At baka kayo ay napapagod na, no? Baka kayo ay nasasawa na. Baka may mga ganong sitwasyon. Kaya inaanyayahan kayo dito na huwag kayong sumuko. Never give up, no? Never lose hope. Kailangan lang magsikap at magtiyaga kayo. Alright? So, what else? We have change. May pagbabagong magaganap, no? And yung pag-grow ninyo, that is already isang pagbabago, no, na pwedeng mangyari sa buhay ninyo at maaari na you are going to end something, di ba? Kapag merong ending, may beginning. So, pwedeng meron na kayong aalisin sa buhay ninyo, something that is not aligned sa inyong values, hindi aligned sa inyong kagustuhan, no? So, talagang kayo, heading towards a change kayo ngayon. Kaya, good luck sa iyo dyan. Papunta kayo sa pag-improve ng inyong sarili, pag-empower ng inyong sarili, so which is really beautiful. So, tingnan natin kung ano pang mga messages para sa'yo. And at this point, I would like to say thank you. No? Maraming salamat for being here. Thank you for supporting my channel, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads, pati na rin sa mga nagpapadala ng donasyon. Maraming salamat din. And there is a join button at sa baba ng video. So, click nyo lang po yan kung interesado kayo mag-join sa membership. So, ang iba sa inyo dito, Cancer, maaring you are consulting, siguro mga lawyers, abogado, judge, mga ganon. Kasi baka nagkukonsulta kayo regarding baka may iniisip kayo or pinagpaplanuhan kayong paghihiwalay ng inyong person. So, baka nagkukonsulta kayo what will be the implication or kung anong mga mangyayari, diba? Anong mga kakailanganin in preparation kung mag-file kayo ng divorce or mag-file kayo ng annulment or legal separation, something like that, no? So, kaya siguro may mga consultation kayo. Or baka you are trying siguro to baka you're still trying to fix your relationship, no? At baka nagkukonsulta kayo sa mga professionals, no? Na pwedeng makatulong sa inyong relationship. So, that is also possible. But, yun nga, siguro, ang iba sa inyo, baka talagang nagbabalak na kayong maghiwalay, no? Meron ko napipick up na gano'n. For official person, dito, baka isa ito sa mga lalapitan ninyo. Baka isa ito sa mga kukonsultahin ninyo regarding sa sitwasyon ng inyong relasyon, sa balak ninyong paghihiwalay. Maaaring isa na ito sa kakausapin din ninyo. This could be someone na
nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho, maaari din na public official yan, no? Or government official, something like that. Maaari din na you are setting your expectations sa ngayon, or pwede rin na you are evaluating, no? Kung ano na nangyari sa mga expectations ninyo. May na-meet na ba? Or ano pa ba ang kailangang gawin? Ano pang effort na kailangang gawin para ma-meet ninyo yung mga expectations ninyo? So, maaring yun din ang pinagkakabalahan ng iba sa inyo sa ngayon. We have gift. Merong regalo kayong matatanggap. At ang regalong ito could be tangible. Pwede rin naman na non-tangible. So, pwedeng ito ay material na bagay. Pwedeng pera. Pwedeng alahas. This could be something na valuable. This is something na precious, no? Pwedeng precious dahil malaking amount of pera ang involved dito, or pwedeng precious ito because mahalaga ito para sa iyo, or mahalaga doon sa magbibigay sa iyo. So pwedeng ganoon. Pwede rin ang opportunity ito, 'di ba? Baka merong promotion, baka merong pay raise, baka merong bagong job opportunity, job offer, career or business opportunity na pwedeng dadating sa inyo. So that is also possible. With the Lover's energy, pwedeng ang iba sa inyo rito, baka papasok na kayo sa isang love and romantic relationship, no? Kung wala pa kayong relasyon, single pa kayo, so pwedeng sa ngayon, papunta kayo sa pagkakaroon ng love life, no? So that is possible. But, lovers also, is about decision making na related or linked sa relationship. Kaya possible na yung sitwasyon na to, yung decision making na to, related dito, no, sa judication energy, na baka magde-decision kayo if you're going to push through that separation, that divorce or annulment, after na makapagkonsulta kayo, no, sa judge or sa lawyer. So that is possible. And pwede rin, meron din ako na napipick up dito na baka ang iba sa inyo hindi maghihiwalay, kundi ang iba sa inyo, yung sitwasyon naman, maybe humaharap kayo sa judge because kayo ay magpapakasal. So pwedeng ganun din ang ganap dito on a different note, no, for others of you. And we have despair. Ayan, so siguro related ito dito sa separation, no? Doon sa iba sa inyo na paghihiwalay ang issue, baka yung despair na to related doon, no? Baka kayo ay nawawala na ng pag-asa, no, na talagang wala nang solusyon siguro ang sigalot or gulo or ano man ang problema na pinagdadaanan ninyo at ng inyong person. Baka yun, nawawala na kayo ng pag-asa at baka mauuwi na nga dito sa hiwalayan, no? So pwedeng ganun dito ang concern ng iba sa inyo. But pwede rin na ang iba rito, hindi lang relasyon, baka may involved na pera din. Kaya mas lalo kayong nahihirapan kasi baka walang trabaho na kayo, kaya mas lalong mabigat, no, yung bitbit ninyo na bagahe, 'di ba, sa inyong balikat. So baka ang iba sa inyo dito nahihirapan in terms of finances din. Kasi dito baka naghahanap ng trabaho kayo, no, now not hiring, 'di ba? So pwedeng may issue din kayo sa trabaho or sa income ninyo, no? Kaya maaaring isa din yan sa pinoproblema ninyo na pwedeng issue yan, you can't provide for the family anymore, you can't provide for your person anymore, kaya pwedeng maging grounds siguro yan ng pagkikipaghiwalay sa iyo ng person ninyo. So possible yon. Okay, so good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.